Sa Laguna de Bay nagkalat ang mga water hyacinth. Dahil mabilis itong lumaki at dumami, perwisyo raw ito para sa mga mangingisda sa lawa. Isa sa mga malaking problema ng mga mangingisda sa Laguna, yung pagtubo ng mga water hyacinth na nakikita ninyo ngayon sa aking paligid. Itong mga water hyacinth na ito, pinapababa kasi niya yung oxygen level doon sa tubig, kaya yung mga isda namamatay. Kaya naman, yung mga mangingisda dito sa Laguna de Bay, kailangan kunin at ipunin nila itong mga water hyacinth na ito. Mukhang marami-rami akong kailangang tanggalin na. Siyempre, kailangan ko ng backup ni Ate Relin. Gaano kabilis tumubo itong mga water hyacinth na to? Saglit lang po. Wala pa po 2 weeks yan. Ah, talaga? So sa isang buwan, pag sige ang ulan, Oo. mabilis siyang dumami. Tingnan nyo naman, kapag ganito karami, parang gubat na to ng water hyacinth, paano pa makakapangisda yung mga mangingisda? Ang mga water hyacinth na ito, may pakinabang daw. Mabuti na lang nakatuklas sila ng isang paraan para mapakinabangan itong mga water hyacinth. Kung nakikita nyo po ito po yung ugat ng water hyacinth. So ito syempre kailangan natin itong tanggalin dun sa tubig para hindi na siya dumami pa. Pero apparently, ito palang ugat na ito ay meron siyang methane gas. Yun yung pwede mong gamitin para makapagpaningas at makagawa ng uling. Ano ba yung methane gas, te? Yun siya yung blue flame. Ibibilad muna siya, tapos Oo. bago susunugin, tapos ibubuuhin. Yun na yun siya yung itcha-charcoal. So may pakinabang din pala yung water hyacinth, ano? Ang itinuturing na malaking problema ng mga mangingisda noon nagbibigay ng dagdag na kita ngayon. Naibibenta kasi nila ang mga uling na gawa sa water hyacinth. Iipunin natin itong mga ugat, tapos ibibilad natin at gagawin nating sangkap para makagawa ng uling. Ang mga nakuhang water hyacinth ibinibilad ng 2 linggo para tuluyang matuyo. Ito yung mga nabilad na natin sa araw ng mga ugat ng water hyacinth. Pwedeng-pwede na itong gawing uling. Ang mga napatuyong water hyacinth diretso na sa pagawaan, ready na para gawing uling. So ito na po yung mga nakuha naming mga water hyacinth. Ilalagay na ngayon natin sila dito sa drum para masunog. Dahan-dahan lang kasi baka mamaya mamatay yung apoy. Sa prosesong ito, sinusunog ang mga napatuyong water hyacinth kasama ang ibang organic waste material tulad ng coconut husk. Nakatutulong ang mga ito sa pagpaparikit ng apoy at pagpapatibay ng uling. So dati po, nung hindi nyo po itong ginagawang uling, ano pong ginagawa nyo sa mga water hyacinth? Wala lang po. Ay, wala lang. Basura lang siya. Basura lang siya. Wala lang. Gano'ng katagal po ito susunugin? Ang maghapon po to. Maghapon? Yes po. Hanggang sa parang... Hanggang sa mapuno po siya. Mapuno nung mga sinunog mo na water hyacinth saka yung pinagbiyakan ng buko. Pagkatapos ng isang araw na pagsusunog, ganito ang magiging itsura ng mga sinunog natin ng mga water hyacinth. Tapos, ano na po? Ito na yung uling na? Hindi pa po. Hindi pa! Idudurugin pa po to siya. Oo. Tapos, magmi-mixing na po tayo. Teka, may next step pa pala? Ito na siya yung brood na. Okay po. So, Ilalagay na natin dito. ilalagay na po natin siya dito. Basta siya naman. Ay, sorry po. Tapos, i-mix na po siya. Lalagyan ng tubig Yes po. para mabuo. Opo, may halong binder. Sa paraang ito, mas madaling mabubuo at mamumolde ang uling. So, ito na yung abo na nilagyan na natin ng tubig at saka ng binder. So, pag titingnan mo, medyo yung consistency niya, pwede na siyang imolde. Parang may pagkalupa na siya. Pwede nang imold ngayon ito. Ito na yung tinatawag na molding process. So, talagang binubuo na nila ngayon yung uling. Ayan. Matibay po yan? Matibay po ito. Talaga? Pero patutuyuin pa po ito. Titibay po pag natuyo na. Para siyang clay. Siksik na siksik. Para siyang clay. Ay! Sorry po! Nahu!
Excited much yarn? Nakasira pa nga. Sorry naman kuya. Sige na nga, tutulungan na kita para makabawi. Ano pong gagawin ko? Tatakin niyo po pagdating dito sa bibigit. Ay, lumalabas na. Ayan yan, takin niyo. Ay, na ano po? Okay lang. Okay lang, bibigitin naman niya pagka... Dito, pagdating dito sa may guhit, ikakat ko ng ganito. Dali lang po. Ayan. Pangit. Ba naman? Pati ba naman dito, hindi pa rin ako magaling. Okay, ayan po. Kaya ko po yan. Tara! At dahil gawa ito sa mga organic waste tulad ng water hyacinth, eco-friendly ang uling. Hindi na kailangan magputol ng puno para makagawa nito. So, ito na yung ating finished product. Naririnig nyo? Diba? Matigas na to. Ito ngayon ay pwede nang ibenta at ang benta nila dito ay 45 pesos per kilo. Kumpara sa regular na uling, mas matagal daw ang apoy nito. In fact, ito yung uling na ginagamit dun sa mga samgyupsalan. Kaya ang tagal ng ningas ng apoy doon. Diba? Galing.